Hoy, eto, mga kababayan. Tambalang dumi, Duterte, Amy Marcos, mga kababayan, ay tinutulan kaagad nitong si Attorney Sal Panelo, mga ka-GPnatics. Dahil ano daw, siguradong magkakandaletse-letse, mga kababayan, ang tambalang dumi. Itong si Sal Panelo, mga kababayan, mga ka-GPnatics, talagang noon pa man, ay talagang ayaw na neto kay Amy. Kaya nga kinakantahan niya yan, mapagbalat kayo ka lang. Hindi po siya naniniwala dito kay Amy, mga kababayan. Dahil ang tingin niya dito ay isang traidor. Ang tingin niya po dito ay manggagamit lamang, mga kababayan. Kaya po, nung may mga umuugong-ugong dahil nga po sa salita or initial daw na RM, yung Remedios Marcos, hindi Rodante Marcoleta, RM Remedios Marcos, at ang Duterte, Amy, mga kababayan, ang mga lumulutang, agad po na nagsalita itong si Sal Panelo dahil sabi niya po, yan si Amy Marcos, napakabalat kayo niyan. Sinungaling na wala pang utang na loob. Ang tindi ng galit kay Amy. Yung kombinasyong Marcos Duterte, nagkandaletse-letse na nga. Tapos bibigyan mo pa ng Duterte Marcos, babaliktarin mo, ganun din yun. Parang sinabi ni Sal Panelo, mga kababayan, kung Marcos Duterte nagkandaletse-letse, Duterte Marcos ganun din yun. Parang sinabi niya na wala siyang tiwala rin kay Sara Duterte, hindi lang kay Amy. 'Di ba? Tama? Maging kay Sara Duterte hindi siya naniniwala. Ito kasi itong mga to, guys. Sila Sal Panelo, ito yung mga tao na nakapaligid kay Digong. Ito yung talagang mga makadigong. Yan sila Panelo, etong sila Montulpo, yan mga makadigong yan. Pero sa mga anak, ayaw nila. Ayaw nila. Ako nahalata ko yan. Sabi niyang ganun. Kung babaliktarin mo yan, ganun din yun. Wala daw nagkakandaletse-letse din daw. Pero talagang si Amy, ang pinupunto niya dito, mga kababayan, na wala. Mapagbalat kayo. Kumbaga ginagamit lang daw nito si Sara. Baka naman na Sal Panelo, naggagamitan lang sila. 'Di ba? Hindi lang sa politika, baka meron pang iba. Hindi ko na alam 'yun, kung ano yung iba. Kasi sabi ng iba, meron daw iba GP na meron daw silang iba. Anong iba? Ibang Hindi ko masabi. Ibang posisyon? Di ba? Ano to? Need talaga ni Lustay na mag-aral pang mabuti about politics. Hindi niya kayang gampanan ang maging presidente. Pero maraming DDS naniniwala sa kanya, Oh. So, mga ka-GP natin, ang punto dito ni Sal Panelo, mga kababayan, ang bakit ayaw niya na Duterte Marcos, siyempre, mga ka-GPnatics, baka mamaya, etong si Duterte ay ipa-impeach, di ba? Pag kunwari lang, assuming na maging presidente si Sara. Assuming lang to jump lang tayo sa conclusion. Si Duterte, si Marcos magiging vice president, si Amy. Mga kababayan, ang ayaw na mangyari nila Sal Panelo dito, baka mamaya, si Sara ang ipa-impeach, mga kababayan, para matupad yung pangarap ni Amy Marcos na maging presidente. Tandaan po natin, mga ka-GPnatics, nagselos si Amy Marcos nang ang tatay po nila, mga kababayan, ay ginusto si Pangulong Bongbong. Di ba? Nung siya po ay nagsabi na pagdating ng panahon, ang Pilipinas ay magkakaroon ulit ng isang Marcos na presidente. At yun nga po ay si Pangulong Bongbong Marcos. Pinagsilosan niya ni Amy. Kaya nga, mga kababayan, hindi maalis sa isipan nila Panelo na baka mamaya trade rin din, mga kababayan,
ni Amy, etong si Sara, kasi nga, sabi niya, mapagbalat kayo kaya, di ba? Baka mamaya, ito pa yung maging utak ng impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi nga, syempre, Sara Duterte uupo, tapos wala namang alam, mga kababayan. Eh di, posible. Di ba? Dahil, kapag ang presidente walang alam, hindi napapatakbo ng maayos ang bansa natin. Nandiyan na, magkakaroon na ng mga aalingasaw na ang mga usap-usapan, ang mga chismis. Oh, 'di ba? Mga kababayan, baka si Amy mismo ang manghikayat sa mga tao. Oh, na si Sara ay pababain sa pwesto dahil walang kakayahan, walang utak. 'Di ba? Oh. Sir GB, mahina signal dito kasi nagpa-load lang ako, brownout po sa aming hindi gumagana ang wifi namin. Oy, saan ba kayo, Sir Michael Pangan? Kahapon din wala din akong internet. Ang 'di ba, ang bagal kahapon, nawawala. Ayan, Sir GB, ambisyon ni Babalina na maging leader. Kaya nga po, ito yung sinasabi ko. Kaya ganito yung paliwanag nitong sila Salpanelo, mga kababayan. Kumbaga, doon sa Marcos Duterte, nagkaroon na ng problema, tapos babaliktarin mo, ganun pa rin yun. Baka mamaya, magkabaliktad lang din yung sitwasyon, mga kababayan. Na kung dito sa Marcos Duterte, yung Duterte ang nagpapa-impeach kay Pangulo, 'di ba? O kaya ay gustong pabagsakin si Pangulo, baka pagdating ng panahon mag-twist si Marcos Amy naman ang magpalaglag dito kay Amy. Kahit na sinasabi niya na sunod-sunuran lang ako diyan kahit anong iutos niya sa akin. Pagdating po sa politika, walang permanenteng kaibigan. Walang permanenteng kaaway. 'Di ba? Ano yan? Ang usapin ito, mga kababayan, ng pag-hold ng kapangyarihan. Kung paano mo to makukuha. Diba? Oh. Maraming nagpapatayan dahil sa kapangyarihan. So, wala ka pong assurance, mga ka-GPnatics, na mananatili mong kaalyado ang isang tao. Oh. Hindi imposible na ganun ang mangyari. Correct. Di ba? Malalim ito eh. Malalim tong statement na to ni Salpanelo. Sa totoo lang. Pero ako, mga kababayan, sa akin, kahit malalim ito, wag na sanang matuloy yan. Yung Duterte Marcos na yan. Di ba? Ayaw ko yan parehas eh. Di ba? Meron ba tayong mga ibang mga leaders na mas karapat dapat kaysa sa dalawang ito? O, napanood ko nga sa video sa YouTube na hindi alam ni Sara ang NTF-ELCAC. Naging ano pa siya dyan, mga kababayan. Di ba? Yung NTF-ELCAC na yan. Hindi ko alam kung ano naging pwesto ni Sara dyan, pero ano rin yan eh, nakuha niya rin pwesto yan dati nung kauupo niya pa lang. Iyak ka na lang, Amy Lacson, sabi ni Mama Mari Bigiray. Anyway, mga ka-GPnatics, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming ngayong araw. Mga kababayan, magkita-kita po muli tayo mamaya doon po sa update sa Dahig, mga ka-GPnatics, doon sa confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung ano nga ba mangyayari doon dahil napakarami po ng kanyang mga abogado na darating sa pagdinig. Okay? Thank you so much, mga kababayan, at magandang tanghali po sa ating lahat. Thank you.